kababayan, pag-usapan nga natin itong ginawang raid pero pinalabas na rescue operations nila Matibag at ng Bureau of Customs, no? Doon po sa Bunawan, Davao City. Mga kababayan, malinaw po na maraming mga katanungan patungkol po sa nangyari na naturang raid kasi kumakalat ngayon ang impormasyon over social media na nagrereklamo ang mga manggagawa na sabi nila, paano kami ni-rescue? Pinagtututukan kami ng baril. Pinagtatakot kami, akala namin, pinasok kami ng mga terorista. So malaking katanungan ito kung ano ang naging basis po, mga kababayan, nila Matibag dito sa paglusob sa isang lehitimo na operasyon ng Mighty Steel Corporation dyan sa may Bunawan District, Davao City, mga kababayan. Ang tanong, ano ang batayan ng pagpapatotoo na may nagaganap na human trafficking? That's one question. Number two, bakit tinutukan ng baril ang mga manggagawa? Sabi, i-rescue sila. That's another question. At number three, inireklamo po ng manager ng planta at pati ng mga manggagawa, nakita nila kung paano po kinuha ang mga pera sa loob ng vault. So, hindi po ito malocate ngayon. So, dapat magpaliwanag dito si Ginoong Matibag. Kung totoo na ito ay rescue operation, laban sa mga di umano biktima o para sa mga biniktima ng human trafficking at illegal recruitment, whatever reason, at illegal ang operations na ito, o bakit ngayon ay nagrareklamo ang manager ng planta at pati po ang mga manggagawa? And sabi nila, hindi totoo na sila ay illegally recruited o tinraffic. Sila po ay regular na mga manggagawa at sila ay nagtatrabaho ng matino at marangal sa naturang Steel Corporation sa Davao City. Bakit sila pinagkainitan? Bakit sila inintriga? Yan ang mga katanungan ngayon kay Ginoong Melvin Matibag. At sapagkat nakita po natin na ito ay isang pattern ng harassment at pattern po ng paninikil at panggigipit. Kasi nga ang tinarget nila Davao City. Nais palabasin dito nila Matibag at ng kanyang mga kasamaan na mayroong nagaganap na illegal recruitment, trafficking of persons dito sa lugar sa Davao City. Subalit ngayon ay nagsalita na ang mga manggagawa. Sabi nila, paano kami ni-rescue kung kami ay pinagtutukan ng baril, pinadapa, at kami ay tinrato na parang kami ang mga kalaban. Akala nga nila, mga terorista ang lumusob sa kanilang planta. Bakit ganon, Ginoong Matibag? Kung rescue operation ito at mayroon kayong tamang intelligence, bakit hindi nyo na-identify kung sino ang target nyo? Bakit mga manggagawa na aktual na gumagawa ng kanilang mga gawain sa planta, yun ang pinagtututukan ng baril, yun ang pinaluhod, yun ang pinadapa, kaya takot na takot po itong mga manggagawa dito sa pangyayari ng raid na ipinagmamayabang ngayon ni Matibag na accomplishment daw nila. Subalit ngayon lumalabas na mayroon palang mga question. So yung mga karahasan, pananakot at mga pagtutok ng baril at pagmaltrato sa mga manggagawa, unti-unti na lumalabas ngayon dahil nakakapagsalita na po itong mga manggagawa na nandoon sa planta. At may isa pang nakakabahala, mga kababayan, na pangyayari dahil hinalungkat at kinuha din po ang pera sa laman ng vault na wala man lang anong court order para ito ay maging bahagi ng sinasabi nilang pagkumpiska sa illegal na gawain. Hindi nga nila ma-establish kung illegal ang gawain na ito sapagkat report lang po ang natanggap nila na mayroong mga illegally recruited na mga tao na nagtatrabaho daw di umano dito sa Bunawan area sa Davao City. O subalit, naipakita po ang mga papeles, hindi naman pala mga illegally recruited o na ipailalim sa trafficking in person na biktima ng mga manggagawa. Sila po ay manggagawa sa planta ng Mighty Steel Corporation, dyan po sa bahagi ng Davao City. Mukhang gustong ipahiya ni Melvin Matibag at ng NBI ang pamunuan ng lokal na gobyerno ng Davao City na pinamumunuan ni Baste Duterte.
Hindi man lang nila nirespeto ang local government at ang Department of Labor para i-check nila kung totoo at tama ang kanilang impormasyon. At pangalawa, walang proper coordination and proper support mula po sa mga otoridad na nararapat ay nandoon like Department of Labor and Employment. Ang local government ng Davao City, hindi po ito ipinaalam sa kanila, wala man lang dialogo kung totoo ba o tama ang impormasyon na ito. Basta na lang nilusob na parang Gestapo ni Hitler sa panahon ng World War II na mayroong mga special police si Hitler para magsagawa po ng ganitong uri ng mga karahasan laban sa mga sibilyan sa Germany. Parang ganyan na kung umakto si Ginoong Melvin Matibag. That's the lowest that we have seen for a government agency na sana ay isang professional law enforcement agency, ang NBI, na-reduce na po sila bilang mga kengkoy sa pamumuno ni Melvin Matibag. Kengkoy talaga. Pag kengkoy po, nagiging comedy ang kanilang mga pinaggagawa. Mantakin mo, mang-raid ka na hindi sigurado ang iyong impormasyon. Pangalawa, pinagtututukan, pinagtatakot nila ang mga manggagawa. At pangatlo, nagrereklamo ngayon ang mga staff and personnel na pati po ang vault at pera doon ni-raid at nilimas din po. Di umano, allegedly nila Matibag. At walang pagpapaliwanag na saan na po ito ngayon. So, you're leaving? Yeah, Will you come back? maybe. Why? Because this was the tutorial. You didn't think you already got me, did you? Ilan at magkano po ang pera na nakuha at bakit ito kinumpiska? Maraming question talaga na lumalabas kapag si Matibag na ang gumagawa ng naturang operasyon. In the first place, hindi naman po siya trained as a professional law enforcer. Pangalawa, ito po ay mayroong pattern ng pang-aabuso sa poder at kapangyarihan na kapag binigyan mo siya ng poder, gagamitin niya sa pang-aabuso, hindi para sa pagtatanggol ng interes at kabutihan ng mamamayan. At pangatlo, ito po ay attack dog ni Marcos. Imbis na maging professional agency ang NBI, sa ilalim ni Matibag, naging political demolition operator po ang grupong ito. At nakakahiya doon sa mga professional at totoo naman pong dedicated na men and women ng NBI. Samantalang si Matibag po ay hindi naman nararapat na nandyan sa NBI. He was put there by Marcos to become an attack dog using his position as NBI para po gumamit ng panggigipit, panunupil at pamimilipit sa mga political opposition. Gamit niya po ang pagiging NBI director. Ganyan din po, exactly, ang ginawa ni Marcos nang inilagay niya si Boying Rimulya diyan naman po sa ombudsman. Nagagamit nila ang poder upang maging personal na attack dog sila ni Marcos upang ilunsad ang political demolition operations na naglalayong lumpuin at paralisahin ang anumang political opposition groups o sinumang mga political opposition personalities. Ganyan na ganyan ngayon ang ginagawa ni Matibag. So he has a lot of things to explain. Bakit nyo pinagtututukan ng baril ang mga manggagawa sa Mighty Steel Corporation sa Bunawan District sa Davao City, Ginoong Matibag, kung totoo na tama ang inyong impormasyon na i-rescue nyo sila mula sa krimen ng di umano ay human trafficking na bumibiktima sa kanila. Mukhang kayo ang nang biktima at nang haras sa kanila. At hanggang ngayon, hindi pa po makaget over itong mga manggagawa na pinagtututukan ng baril sa ulo. At pinadapa pa at natatakot sila na sila'y pagbabarilin dahil hindi nila alam na NBI yung pumasok at wala din silang alam na mayroon silang illegal na ginagawa sa kanilang matuwid na pagiging manggagawa ng naturang kumpanya. At ang staff and management na nandoon ay pinaghaharas din di umano nila Matibag. Pati po itong pera na nawala sa vault na nilimas di umano allegedly ng team ni Melvin Matibag ay hindi rin po na ipapaliwanag. Siguro kailangan na talagang maimbestigahan at masampahan ng kaso ito si Melvin Matibag. Kaso saan ka pupunta? Ang direct supervisory authority sa kanya, Department of Justice. At ang Department of Justice ay bahagi po ng instrumento ni Marcos
para magkaroon ng lawfare o weaponization of law upang gamitin ang Department of Justice sa panggigipit at panunupil ng mga political opposition groups and political opposition figures. Kung yan po ang agency of government na dapat ay nagsisecure ng otoridad over kay Matibag, kasabwat din dito sa maruming laro ng politika, what kind of justice and what kind of disciplinary action do we expect na gagawin nila laban kay Matibag kung ganyan pala ang uri ng supervisory agency ni Matibag? Mukhang utos din po talaga ito kay Matibag na lahat ng mga konektado sa mga Duterte at konektado po sa oposisyon ay lansagin at buwagin. Gamitin mo ang poder mo sa NBI at bahala na kami sa DOJ na ikaw ay i-cover up. Mukhang ganyan nga ang ariglo, mga kababayan, dito kay Matibag. Ang pinakamalala dito, wala ka ring matatakbuhan para sampahan siya ng kaso. Kasi sa ombudsman din dapat ang pagsasampa ng kasong at mga reklamo sa kanya. Barkada sila ni Boying Rimulya. They play the same role as attack bulldog ni Marcos upang kagatin at lampain o lapain at gawing lampa at paralisado ang mga oposisyon. So, hindi mo rin siya expected na didisiplinahin siya ni Boying Rimulya, isususpend at ipailalim sa masusing investigasyon at masasampahan ng kaso dahil magkatuhog at magkabalahibo si Matibag at si Boying Rimulya. Wow! Talaga namang nabalasubas na at tinarantado ng lubusan ang mga institutions that should be the forerunner for a democratic exercise ng pagpoprotekta sa mga taong bayan. Wala na po. Nagamit na sila at nagpapagamit na ng tudo-tudo para po sa maruruming laro ng politika ni Ginoong Marcos. Ililista natin ito at tatandaan natin na si Melvin Matibag po ay nasasangkot dito sa anomalya ng kunwa-kunwari ang raid. Yun pala ay isang taktika upang palabasin na masama ang nangyayari sa Davao City. At yan ay bahagi po ng kanyang political demolition operations laban sa mga Duterte. At hindi po natin makakalimutan na ganyan din ang ginawa ni Matibag dito po kina Senator Alan Peter Cayetano. At ganyan din ang ginawa niya kay Senator Bato de la Rosa. Tinatakot niya ng kaso at sa pilitan pa nilang nilusob ang Senado. Kasama po dyan si The Big Joke Trillanes. No? At nakita natin kung paano nila binastos at tinapakan, niurakan ang integridad ng isang independent institusyon ng ating demokratikong lipunan, ang Senado, at dahil may kasabwat sila sa grupo nila Ping Lacson at Tito Soto at mga Tulfo Brothers, naging malakas ang loob ni Matibag na lusubin ang Senado. Ganyan din po ang kanyang ginawa ngayon. Exactly the same. Diyan po sa questionable at maanomalya na kunwa-kunwari ang pag-raid diyan sa may Bunawan District, Davao City, sa isang pagawaan na nagpoproseso ng mga bakal itong Mighty Steel Corporation. Mabuti na lang po mga kababayan at nagsalita din po itong mga manggagawa. Hindi po sila illegal na nirecruit at magtrabaho sa naturang kumpanya. Wala po silang ginagawang illegal doon at sila na mismo nagpapatotoo na nagulat sila dahil ang pagtrato ni Matibag sa kanila nang nilusob sila ay parang mga kriminal. At sila pa ang natakot at nagkaroon ng matinding pangamba dahil po sa pagtrato na iyon na ginawa ng NBI. So mga kababayan, kailangan po natin itong tandaan kung papaano po ginagamit at inaabuso ni Matibag ang poder at kapangyarihan niya bilang NBI Director. At ito pa, ngayon nananawagan ang mga naturang mga manggagawa na tulungan sila kasama ang ilang representante ng kanilang management na makapagsasampa sila ng kasong kriminal laban kay Matibag at sa mga taga-NBI. At ngayon,
inaantay natin ang update dito sa balita dahil kaninang umaga lang, idiniklara nila na malaking halaga ng pera ang nawala sa vault dulot ng panghihimasok at iligal na pagkumpiska nila Matibag nitong pera na nakatago doon sa vault. Aba, hindi lang pala raid upang ipahiya ang Davao City, Mukhang kung totoo itong aligasyon ng ating mga management staff dito sa kumpanya ng Mighty Steel Corporation at ng mga manggagawang nakasaksi, mukhang pinagkainteresan din po ang pera doon sa vault at pinagkakakitaan pa itong uri ng raid na pangaharas. Naging negosyo patuloy. Ano ito, hold up? Yan ang tanong ng mga manggagawa. Hino-hold up? Hold up po is a process na ginagamit ng mga law enforcers minsan na mga tiwali. Lalo na sa bahagi ng PNP, usong-uso yung hold up. Huhulihin ka pero hino-hold up ka, ninanakawan ka. Ang tanong ng taong bayan, nag-hold up ba sila Matibag doon sa Mighty Steel Corporation sa Bunawan District ng Davao City? Yan ang sagutin mo ngayon, Ginoong Melvin Matibag. May katapusan din po at hangganan ang bawat pagmamalabis. May katapusan at kabayaran din po, may karmayan ang bawat kasamaan na iyong ipinapakalat at isinasabog sa laban sa taong bayan. At hindi magtatagal po kasama dyan sa sisingilin ng mamamayang Pilipino si Melvin Matibag sa kanyang pagpapagamit at sa kanyang pagiging malupit na attack dog ni Marcos sa pagwasak sa hindi lamang sa institusyon ng NBI kundi sa paggamit ng poder ng NBI para wasakin ang mga demokratikong karapatan at kabutihan ng mamamayang Pilipino. Darating po ang paniningil para kay Matibag kapareho sa pagpaparusa na darating din po para kay Marcos Jr. at kina Martin Romualdez at sa lahat ng mga alipores nila including kay Boying Rimulya. Manindigan lang tayo sa tama, magsiwalat tayo ng katotohanan, huwag tayong magpapatinag kina Matibag dahil temporaryo lang ang poder nila. Soon, they will become paper tigers. Pag sinabing paper tigers, tigring papel na lang sila. Lalo na kapag patapos na at paubos na ang oras ni Marcos sa pagiging presidente niya. Ang kapangyarihang inaabuso nila ay babawiin na rin sa kanila ng mga mamamayang Pilipino. Mga kababayan, maraming salamat sa pagtitiwala at pagsubaybay ninyo sa mga programa ni Ka Eric dito sa Balita at Talakayan. Saludo at utang na loob ko po yan sa inyo. Ang patuloy ninyong pagtitiwala, pagtangkilik at pagmamahal sa ating advokasya. Maraming salamat. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless and protect everyone na nandito at nakakasama ni Ka Eric sa talakayan na ito. And to our Muslim brothers and sisters, Allah be with you also. Muli, ito si Ka Eric.